Doon sa emergency, I don't think there is a doubt na may emergency tayo ngayon. No? Ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay drastic. Hindi po ito dati piso-piso, 50 centimos. Ngayon hindi po. Na-normalize yung pagtaas ng presyo na 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos. Dati, nagagasolina tayo, ang diferensya ngayon, mga 20, 30 pesos. Depende kung anong gamit natin. So, parang nanonormalize yan. Kaya ang tingin ko dyan, we are in a state of emergency. Ang sabi ni Secretary Garin, huwag kayong magpanik. Meron na mag-supply nagpapanik po ang mga Pilipino. Bakit? Kasi hindi na po nila afford ang pagtaas ng presyo. So, may supply, but if you cannot afford that, there is a problem. There is a crisis. So, dapat ang perspective natin should come from the perspective of the common, of the public. The public says it's just too much and we cannot afford that. Do not wait for 30 days. We don't have that luxury of time. The effects being felt already. I don't know how they define an emergency. 30 days ba? Hindi po kaya ng 30 days yan. This is a special case. This is a special situation that we are experiencing. Ang epekto ay serious. So, kailangan natin na tugunan agad-agad. Pagka tinanggal ang excise tax at saka yung value-added tax, definitely, magkakaroon ng butas yan doon sa revenues ng gobyerno. At yung excise tax, pwede nang tanggalin, pirmahan ng Pangulo ngayon yung batas, pagkatapos ang value-added tax, legislation yan. Yung excise tax, maliit lang yun sa 6 pesos at saka 10 piso o 5 piso ang mababawas. Ang ipinataw na dagdag, mga mahigit sa 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos. So, mabawasan ng 10 piso, malaki na yon. Sabi ng Pangulo, baka maka-apekto naman dun sa mga ibang sektor pagka tinaasan ng pamasahe. Lalong-lalo na yung mga mananakay, hindi naman kung maliliit, walang dagdag na kita, mahirapan sila doon. Kaya, kailangan pa rin talaga yung targeted na subsidies. Ngayon pa lang pinag-uusapan kung paano i-roll out yung subsidy sa mga tricycle drivers, jeepney driver, dito sa bus driver. At saka hindi pa po yan malawakan, hindi pa yan pangkalahatan, hindi pa yan buong bansa. Parang inuuna-una. At saka, mahirap po talaga ang magbigay, mag-release ng pondo sa mga mamamayan. Dahil ang nangyayari niyan, parang yung mga social worker natin ay nagiging parang mga kahera. Pero ngayon po, puro ayuda. We are undergoing a serious crisis that requires a comprehensive and more serious and effective policy response on the part of the government.